Ano to, Franz Castro? Hindi pa man nag-uumpisa, quit ka na agad? Grabe, kakaputok pala nung issue, umayaw ka na agad? My goodness, Franz Castro. Weak! Ang weak nyo. Ayan, pag-usapan natin yung nangyari na to mga kakutsero. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium at gusto niyo po magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, gamitin niyo po si Sendwave mga kakutsero. Ang gagawin niyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account at ilagay niyo po yung bank account details. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't iba pang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code for the first time, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ayan. Mga kutsero, si Franz Castro, quit na agad. Hindi pa man nag-uumpisa ang laban, umayaw na agad, ayaw na. Pag-usapan natin guys. Balita to kahapon. Makabayan Black hindi nagkakasa ng impeachment kontra BP Sara. Wala pa man din, Franz Castro. Bayaw ka na agad. Basahin natin. Nilinaw ni ACT Teachers Representative Franz Castro kahapon na premature pa upang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang pinaghahandaan aniya ng kanilang grupo ay ang report ng COA hinggil sa confidential funds kaysa impeachment. Yan. Okay. So sabi niya, wala kaming pinaghahandaang impeachment. Ang pinaghahandaan namin ay itong report ng COA. Malinaw na dapat kung mayroong confidential funds, it is expressly provided in the budget. May mali. Sige, mamaya pag-uusapan natin yung mali ni Franz Castro. So mahalaga ito. Wala kaming nakita. Wala talaga makikita sa budget. Okay, bakit? Kasi nga mga kutsero, in-explain ko na ito sa previous vlog ko. Na nung itong 2022 national budget, yan ay hiniring nung 2021. Noong 2021 po, sino po ba ang ating vice-presidente? Di ba si Lugaw? Si Lugaw daw, according to history, ay never nag-request ng confidential funds. So, we can assume na without actually looking at the budget, kung totoo yung history, na for the 2022 budget, wala rin siyang ni-request na confidential funds, di ba? So ayun. So ngayon ang kanilang argumento paano? Ayan, paano daw nagkaroon ng confidential funds? Okay. Pero bakit kasi kayo nagsalita ng impeachment, Franz Castro? Umpisa kayo ng gulo, hindi nyo kaya palang ituloy. Eto. Ang sabi doon ni Franz Castro, according to Inquirer, she said she is seeking accountability over the alleged illegal realignment of funds in the OVP. Illegal daw yung realignment. How can you be sure? Franz Castro, may dokumento kayo na nagsasabi na illegal yung alignment? Bakit hindi sinita ni COA kung illegal yung realignment? Sabi niya, at saka yung impeachment kanino nang galing? Sa kanila. Sabi niya, yes, regarding impeachment, of course, we will study all possibilities to hold them accountable. Ibig sabihin mga kutsero, willing sila na isagad itong investigasyon na to at prosecution nito hanggang sa level ng impeachment kung kinakailangan. Sa inyo nang galing yung language, tapos sasabihin nyo, sisisihin nyo yung mga tao kung bakit yun ang narinig. Natural, yun yung pinaka-controversial na sinabi nyo .
Ito sabi ni Franz Castro, palusot niyo. Yung usapin ng impeachment, premature pa ito. Masyado lang siguro na play up. Kung premature pa to, sana hindi ka na nagsalita. Sana hindi tumahimik ka na lang dyan sa maliit na sulok ng Kongreso. Kayo dyan sa Makabayan Block. Wala na nga kayong ambag sa lipunan na matino, na maganda, na mahusay. Hanggang gugulo pa kayo. Goodness. Ito kasi yung pinagbabasihan nila. Mas makabubutian niya na humarap si VP Sara sa mababang kapulungan sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President upang personal na maipaliwanag ang mahigit 125 million niyang confidential funds sa susunod na taon. So ang gusto nila, gigisahin nila ngayon si VP Sara sa budget hearing. Hindi bahagi ng 2022 General Appropriations Act ang confidential funds, sabi ni Castro. Kaya tinuran niyang maaaring illegal ang paglipat ng pondo. Ha? Paano naging illegal? How are you sure? How is you sure? How is you sure, Franz Castro? Paano mo na lamang illegal? Sige nga. May dokumento ka ba na nagsasabi na kulang kasi sa papel, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Kahit yung COA na lang, di ba? Ang sinisita niya yung COA report eh. Yun yung ginagawa niyang bala, yung COA report. May sinabi ba sa COA report tungkol sa confidential funds? Na-flag ba yan? Na-flag ba tong realignment na to? Kung merong most probably may realignment kasi nagkaroon bigla ng 125 million. So na-flag ba to? Oo, hindi. Malamang hindi. Kasi kailang naman ng umisyo eh. Kasi mga kutsero, kung ito ay finlag ng COA, may problema. Ibig sabihin, hindi pumasok sa proseso ng ating gobyerno yung pag-realign ng 125 million. Doon sasabit si VP Sara. Kung may flag. Mukhang wala naman. Kasi mga kutsero, kung finlag to, di sana pinlay up na to ng mainstream media. Kasi alam naming lahat ng mga Pilipino na hate ng mga dilawang pink CPP, si President Bongbong Marcos at si VP Sara Duterte. So kung totoo na merong ganito na illegal na realignment ng pondo, bakit hindi na-flag ng COA? At bakit hindi nagsalita ang COA dito? Malamang sasabihin, confidential fund nga hindi naman sinasabi talaga yan. Really? Nakasulat dun sa COA report eh. Di ba nandun sa sa breakdown? Nilabas pa nga ng Office of the, nilabas pa nga ni OVP yung breakdown ng nila ni-review ng COA. Hindi naman finlag. Ang sabi, so kung may confidential expenses, may confidential funds. So saan ang galing yung confidential funds? Transfer ba ito ng Pangulo? Ito ang question na kailangang sagutin. Wala pa kami sa planong impeachment. Ba't kayo nagsalita kasi? Pag-aaralan kasi may something kami na nakita na may violation sa Constitution pero hindi pa yun talaga ang main namin. Napakahirap daw kasi busisiin yung confidential funds. Very scandalous na sa panahon ng kasalukuyang OVP ay humingi ng 500 million, 150 million naman sa DepEd. Hindi ito na-audit agad, so maitatago mo ang mga expenses. Okay. Dati ang sinasabi nyo, hindi ino-audit. Ngayon sinasabi nyo, hindi na-audit agad. Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari? Paano hindi ito ino-audit agad? Sinusumite lahat ng papeles niyan every quarter. If I'm not mistaken. Yun yung nakasulat sa sa joint circular ng ng COA. Di pa nga yata every quarter yun, parang every month yata eh.
So paano nyo nasabi na hindi na o-audit agad? Basahin nyo kasi yung joint circular. Kaya kayo na mumukhang tanga eh. Totoo lang. Kaya sila nagmumukhang tanga dahil din sa pinaggagawa nila. My goodness. Oh, mga kutsero, kanina may nakita akong kay Antonio Contreras. Ayan. Tungkol din sa confidential funds. Nagtatanong siya kung saan daw nakuha. Kung wala rong budget na naka-allot ng 2022, paano daw nagkaroon ng confidential funds yung OVP na 125 million. Papakita ko po sa inyo to mga kutsero para lang nagkakaiisa tayo ng iniintindi. Ito po ay galing ng DBM. General Provision for Release of Use of Funds na PDF. Okay, yan po. Yan po yung title. General Provisions, July 15, 2011. Use of Funds. Yan, Release and Use of Funds. Puntahan natin yung use of savings. Di ba nagkaroon ng issue noon yung paggamit ng savings, nire-realign sa ibang departamento? Ayan, bawal yan. Okay. Tapos, unconstitutional yon. Okay. Ngayon, punta ngayon tayo dito. Ito. Section 55. Rules in the realignment of funds. Nabanggit ko na ho ito sa nakaraan kong vlog na pwede ka pong mag-realign ng budget within the department. So, let's say, si DepEd, meron siyang sobrang pera, pwede siyang mag-realign ng pera from one project to another basta sa loob ng DepEd lang. Ganon din kay OVP, ganon din kay OP, at ganon sa lahat ng departamento at ahensya ng Pilipinas. Pwede kang mag-realign ng budget basta within the department. And, eto pa, Section 55, Rules in Realignment of Funds. Realignment of funds from one allotment class to another shall require prior approval of DBM. Kailangan payagan ho ito ng Department of Budget and Management. Also, pagdating sa confidential and intelligence funds, nakasulat malinaw na malinaw. Departments, agencies, and offices are authorized to augment any item of expenditure within personal services and MOOE except confidential and intelligence funds. Natin to breakdown natin to. Lahat ng departamento, ahensya at opisina ay pwedeng baguhin ang kahit anong item of expenditure sa kanilang personal services or at MOOE or operational expenses, management, operations, and something expenses. Except maliban sa confidential and intelligence funds. Okay. Ano ngayon? So, Coach Jared, bakit ganito? Coach, bawal palang i-realign. No. Hindi po sinabing bawal i-realign. Ang sinabi, pwede siyang i-realign, pero yung sa lagay ng confidential at intelligence funds ay kailangan muna ng prior approval of the President of the Philippines. Nakasulat to. However, realignment of funds among objects and expenditures within capital outlay shall require prior approval of DBM. Notwithstanding the foregoing, realignment of any savings for the payment of Magna Carta benefits under Section 40 hereof shall require prior approval of DBM. So, pagdating po sa confidential and intelligence funds ay kailangan po ng prior approval of the President of the Philippines. Kaya po mga kotsero, ang tanong ko po kanina, ano po yung nakita nilang illegal? Kasi, yun po bang nakitang illegal nila Franz Castro, ay wala bang approval yan ng Pangulo? By the way, take note hindi ito pwedeng maging transfer ng Pangulo. Ibig sabihin, si Presidente Bongbong Marcos magta-transfer ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President. From what I know, hindi ho siya pwede. Kasi that's interdepartment already. Or interagency. Or interdepartment. Or interoffice pala. Interoffice. Interoffice na yon. So, hindi sila pwede magpalit. Magtransferan.
So, most probably, humingi ng paalam dito si VP Sara sa Pangulo na yung savings niya sa kanyang OVP, kung pwede niyang gamitin to realign it to become confidential funds. Yun ang pwedeng mangyari dyan. But, that's only a speculation. Speculation lang yan, mga kutsero. And, sila VP Sara mas nakakaalam yan. Yun lang yung off the top of my head. Kaya mga kutsero, kaya bigla silang bawi. Nung una, laban-laban sila eh. Ngayon, bawi-bawi. Kasi, mahihirapan silang patunayan yan. Mahihirapan silang patunayan yan. Lalo na ngayon na ang presidente at ang vice-presidente magkasundo. Diba? Eh, madalas siguro nag-uusap. Madalas merong meeting. Oh. Hindi magkaaway. Walang taguan. Mabuo ang tiwala. May hirapan sila dyan lalo. So, again, mga kutsero, the burden of proof lies sa Makabayan Black kung talaga may illegal na ginawa si VP Sara dito. Otherwise, ba't nyo kasi sinabing impeachment? Sa inyo kasi nanggaling yung dramang impeachment. Wala namang nag-uusap na impeachment. Di sana sinabi nyo lang, imbestigahan namin si VP Sara. Tapos paabutin nyo. Sa inyo mismo nanggaling yung salitang impeachment. Tapos ngayon babawiin nyo. Kasi mapapahiya kayo. Alam nyo yan. Kaya kayo ganyan. Good luck ulit. Ano sabi ni VP Sara? Enjoy. So, ayan. So, ayan po mga kutsero. Ganito na lang po muna ang video na to. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. And please don't forget na meron din po tayong live stream na ginagawa po natin on days na pwede tayong mag-live stream. Just follow na rin po yung Facebook ko kasi doon ako naglalagay ng announcements. So, ayun po mga kutsero. Paki-follow na po ang Facebook page. Paki-subscribe po itong channel na to. Paki-share din po itong video and paki-like para marami po makapanood itong ating video. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Right? So, bye everyone. See you next time. Bye.